Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Binibining Melissa Laurente. Ngayon ay dadalhin ko kayo sa aking komunidad. Tatalakayin natin ang pinagmula ng aking komunidad, ang pamumuhay at kabuhayan ng mga tao, ang sining at ang kaugalian o paniniwala ng mga tao, at ang mga lugar na pwedeng dayuhan ng mga tao. Kaya, halina't bisitahin ang tinatanging ganda ng Barangay Aras-Asan. Ang pinagmula ng aking komunidad. Ang Aras-Asan ay isa sa 11 barangay ng munisipalidad ng Caguait, Surigao del Sur. Ang Aras-Asan ay nagmula sa mag-asawang Aras, isang lalaki at Asan, isang babae, ayon sa aming mga ninuno at iba pang mapagkakatiwalaang mapagkukunan na parehong Muslim na tinatawag na Moro o isang Moros. Aras, isang mapagmahal na asawa kay Asan. Namuhay sila ng masaya kahit hindi nila alam na silang dalawa lang ang titira doon. Walang pangalan ang lugar, pero tuwang-tuwa sila dahil gusto talaga nilang mamuhay ng tahimik at walang nakikitang tao. Gumamit sila ng spears at tradisyonal na paraan ng pangingisda. Ito ang tanging paraan nila para mabuhay ang pamilya ni na Aras at Asan. Nang mapansin at malaman nila na maraming Kristiyano ang bumibisita sa lugar, umalis sina Aras at Asan, pati na rin ang mga bata. Maraming minerals at likas na yaman ang lugar. Sa paglipas ng mga araw, ang mga ninuno ng pamilyang Vasquez na siyang mga buhay na saksi at mga inapo na matagumpay na nagmamay-ari ng pag-angkin ng parsela ng lupa ay idineklara nila ang lugar kung saan mula sa mag-asawang Aras at Asan ay pinangalangang Aras-Asan. Ang Aras-Asan ang sentro ng business trade ng munisipyo ng Caguait, Surigao del Sur. Marahil dahil ito lang ang barangay dito sa Caguait na maraming business establishments. Ang pamumuhay o kabuhayan ng mga tao. Marami ang mangingisda dahil malawak ang yamang dagat sa amin. Hindi lang iyon dahil ang Aras-Asan ay sentro ng maraming establishments, kaya maraming nagtitinda ng kung ano-ano. May iba na gumagawa ng iba't ibang uri ng pagkain upang may pagbili. Gumagawa sila ng turon, banana Q, papaya pickles, banana chips, kamuti chips at iba pa. Hindi rin mawawala ang mga sari-sari store. Sining. Magagaling ang mga tao dito sa aming pagdating sa sining. Marunong sila magpinta at gumawa ng abstract. Marunong sila sa paggawa ng mga bag, sombrero, mga dekorasyon sa bahay, mga parol, bulaklak na gawa sa plastic bottles. Talagang katangi-tangi ang talento ng mga Aras-Asanon. Namana pa nila ito sa kanilang mga ninuno. Higit sa lahat, ang mga ito ay matitibay. Ang paniniwala at kaugalian ng mga tao. Kaming mga Katoliko ay nagsisimba tuwing linggo. Nasa kaugalian namin na magmanaw sa magulang tuwing hapon at gumamit ng po at opo. Nagkakaroon din kami ng Flores de Mayo sa simbahan tuwing buwan ng Mayo. Dinadaluhan ito ng mga bata galing sa iba't ibang purok. Tuwing katapusan ng buwan ay may Reyna Elena at prosesyon na nagaganap. Ipinagdiriwan din namin ang kapistahan sa aming barangay tuwing Hunyo 13. May mga rides para sa mga bata at maraming nagtitinda ng mga damit, alahas at pagkain. Tuwing sasapit ang buwan ng Disyembre ay nagsisimula na ang mga tao magdisenyo ng aming plaza para sa darating na Pasko. At higit sa lahat ang mga lugar na pwedeng dayuhan ng mga tao. Una, ang Sea Park, Fish Pen and Resort na nasa Sitio Hagong, Barangay Aras-Asan. Tinatawag din itong Oasis of the Seas. Sasakay ka muna ng pump boat para makarating. Sobrang ganda ng view at malinis ang tubig. Maganda ang lugar at saktong-sakto para sa pamilya o magbabarkada. Mayroon din itong kayak na talagang mag-e-enjoy ang mga bata. O kahit sino man. Hindi lang iyon, mayroon din silang Unli Seafood Grill at talagang mabubusog kayo. Pangalawa, ang Arangasa or the Turtle-Shaped Islet in Caguait. Tinatawag itong puro o Arangasa Islet na isang purok ng Barangay Aras-Asan na parte ng munisipyo ng Caguait. Ang isla ay saktong-sakto para sa mga mahihilig magdagat at mag-dive. Dinadayo ito ng mga turista dahil magaganda dito at tulad sa Caguait White Beach ay maputi rin ang buhangin. Lamang po at para sa higit pang katanungan, maaari kayong makipag-ugnayan sa mga sumusunod. Salamat sa inyong pakikinig at naway bisitahin ninyo ang aming komunidad.